Hello po mga kapatid, kumusta na po kayo? Ah, Binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito at tayo po ay nagkatipon-tipon upang magbigay ng papuri sa Panginoon sa ating ikalimang simbang gabi. Napakaganda po ng ating paksa sa buong pangkalahatan, ang puso ng Pasko, nakasentro kay Kristo. Kung iisipin po natin, parang alam na po natin ito, napaka-ordinary. Pero napakahalaga po nito. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, nung napunta po ako dito sa abroad, ay akala ko lahat ng nagpapasko ay Christian, at lahat ay kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas. Meron po pala na kaya sila nagse-celebrate dahil because of festive or dahil nakagawian or yung mga anak daw po nila ay na out of place or dahil sa school, dahil halos lahat nung iba dito may Christmas tree, so yung kinoconsider na rin nila na magpasko. Pero doon ko po nga po nakita na hindi pala po lahat ng may Christmas decors ay si Jesus, ay may Pasko. Hindi, it's like holidays and festives. Ang ating pong pang-ikalimang gabi na paksa ay pagtitiwala kay Kristo, isa isip at isa puso. Ang ating pong batayang talata ay pagnilay-nilayan po natin sa Mateo, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 24. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot, napakasalan si Maria. Dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel. Si Jose po ay isang matuwid na tao sa panahon na yon. Ayaw po niyang malagay sa peligro si Maria dahil uh, mag, magdadalang tao po at siya ang magiging ama. Sa panahon po natin ay para ituring kang ama, dadaan ka pa sa DNA test. Pero ito, wala pong nangyari sa kanila. Sila po ay magkakaroon ng anak si Maria at siya ang magiging ama. Isang malaking desisyon po ito na kinaharap ni Jose. Isang malaking responsibility na kailangan niyang gawin. Kaya kailangan niyang magdesisyon kung papayag po ba siya na siya ang maging ama. Ngunit sa kanyang pag-aalinlangan nga po ay kinausap po siya ng anghel na magkakaroon ng plano. May magandang plano ang pagdidesisyon niya. Na magkakaroon tayo ng tagapagligtas, ang Mesyas. Kaya sa bawat desisyon po natin, tandaan po natin na sa ating mga desisyon sa buhay, may magandang benefits ba to? Lahat ba ay makikinabang? Katulad ng pagdidesisyon ni Jose na lahat tayo nakinabang, nagkaroon ng tagapagligtas na naka-align ba to sa will ng Panginoon, na ang desisyon natin na magkaroon ng kabuhayan, magkaroon ng yung course na kinukuha ba natin ay sa ikalulugod ng Panginoon. Nagdesisyon si Jose para sa kapakinabangan ng buong sanlibutan. So sa ating pong buhay, sa ating pagdedesisyon ay minsan kanya-kanya po tayong sitwasyon. Self-benefits natin, kanya-kanyang mabebenepisyuhan ba ako nito sa desisyon ko or sila lang. Dito po ay pinapakita po ni Jose na nagdesisyon siya para sa ating lahat. Para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Tinugon niya ang tawag ng Panginoon upang
magkaroon ng plano. At ito nga po ay tayo ay maligtas sa lahat ng ating kasalanan. Pagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating pagpapasya. Katulad ni Jose, pinagkatiwala niya ang pagpapasya niya na akuin ang responsibility kay Maria at kay Jesus. Lagi po nating isipin ang bawat desisyon na ating gagawin ay naka-line up sa Panginoon. Magkakaroon lamang po tayo nito kung hihingi po tayo ng tulong sa Panginoon sa ating pagdadasal, kung anong, sa lahat po sa mga bata na nandito, sa mga kabataan, sa mga desisyon natin na ginagawa. I-line up natin. Ate Christina, paano ba malalaman kung tama yung desisyon ko? Honestly guys, ako din, hindi ako perfecto para sabihin ko na tama ako sa lahat ng dinesisyonan ko. Pero once na nandun tayo kay Jesus, ibibigyan niya tayo ng wisdom, ng discernment, and understanding. Ililid niya tayo sa tama. Hindi man natin agad-agad maunawaan, hindi man natin agad makita yung result, pero at the end of the day, malalaman natin or at ilang years na tama pala yung dinesisyonan ko. Once na nandun lagi tayo sa Panginoon, sumisimba tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nagdi-devotion tayo, mararanasan natin yan na tama yung dinesisyonan natin. Pero minsan, meron pa rin talaga na nagpe-fail tayo, mali yung desisyon natin, bakit nagawa ko yun. Pero humingi tayo ng tawad sa Panginoon at panunumbalikin niya ang ating magandang relasyon sa Kanya. As long as we always ask forgiveness at sa maling desisyon na ginawa natin. Tandaan natin na kasama natin ang Emmanuel na sa panahon ng pandemyang ito, nakita natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Eto ngayon, sama-sama tayo. Nakita natin na hindi kayamanan, hindi na ang nagligtas sa atin sa panahon ng pandemya, kundi ang Panginoon na siya ang naging anchor sandigan natin sa panahon na tayo ay magkakalayo. Hindi natin alam kung sino na susunod na mamamatay, di ba? Sa Facebook makikita natin lahat na nagbablock pero di mo alam isa sa pamilya mo. Pero ang Panginoon ang naging kasama natin. Nagtitiwala tayo sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan. Kaya katulad ni Jose, dinesisyonan niya na sundin ang kalooban ng Panginoon sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan para lang magkaroon ng tagapagligtas at tayo ang nakinabang sa desisyon na to. Isipin natin guys na sa desisyon natin dapat hindi lang tayo ang makikinabang, kundi yung ating mga kasama. May magandang resulta ito. At alam ko na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Ngayong Pasko, hindi man tayo pare-pareho ng sitwasyon ng buhay, na isipin natin, ang blessed naman niya, ako hindi. Walang ganun po. Lahat ng nakakakilala sa Panginoon ay blessed. Pagamat hindi lang tayo magkakamukha ng antas ng buhay, merong iniisip natin. Ako, nasa abroad, hindi po. Pare-pareho lang po tayo. Na-bless na po ako blessed po ako na nakasama ko yung mga kapatid. Pero hindi po ibig sabihin ng nasa abroad ay mayaman na. Wala po. Wag po nating iisipin na tayo ay maliit, may mataas. Kay Kristo, pantay-pantay po niya tayong iniligtas. Pantay-pantay po tayo ngayong Pasko. Ano man po ang handa natin, ano man po yung regalo na matatanggap natin. Iisa lang pong kasiyahan yan. Kaya sana po maranasan natin ang tunay na meaning ngayong Pasko, na si Jesus ang sentro at isa puso po natin yon. At sa lahat ng desisyon natin, tandaan natin kasama natin ang Panginoon. As long as lagi din natin siyang inuuna sa ating mga buhay, hindi niya tayo pagkukulangin. Manalangin po tayo. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Salamat po sa pag-iingat niyo sa mga kapatid kong ito. Sa kabila po ng pandemya, ay ito po kami ngayon sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat.
Patawarin niyo kami, Lord, sa panahon na sa mga desisyon naming namamali kami. Tulungan niyo kami na tumugon sa tawag ninyo, na sa aming mga desisyon ay dapat may magandang benepisyo ito, hindi lang sa amin, kundi sa aming kapwa. Tulungan niyo kami maging mabuting tao, dahil kung kami lang po, Lord, hindi namin kaya. Help us, God, na sundin kayo at unahin kayo sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, ang provision sa aking mga kapatid dito sa Biñaranda. Maranasan nila na hindi nasasayang kanilang paglilingkod sa inyo. At sa susunod na taon, dalangin ko na patuloy pa silang maging masigasig sa paglilingkod. Maraming pong salamat. Dalangin ko ang katagumpayan at sa kanilang buhay, sa lahat ng desisyon na kanilang ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.